Time check, 8:11 AM. Grabe, ang bilis lang guys. Nakuha na natin yung result at certificate nang wala pang 30 minutes. Hi guys, Rara PH nagbabalik. For today's vlog, araw na naman para mag-renew dahil expired na ang register ng motor natin ngayong June. Samahan nyo ako dahil tuturuan ko kayo step by step kung ano-ano ang mga requirements ng LTO at kung ano ang mga gagawin para makapag-renew ng registration. And guys, paki-screenshot na lang sa mga bago o first time pala magre-renew para alam nyo na kung kailan ang expiration ng inyong sasakyan. 1 year nga palang validity ng rehistro ng mga sasakyan natin para sa mga hindi pa nakakaalam. At para naman sa mga bagong biling motor o sasakyan ngayon, 3 years naman ang validity ng registration kaya matagal-tagal pa bago kayo mag-renew. Sana all. And usapang requirements naman tayo. Meron ng 5 kailangan si LTO para makapag-renew tayo. First is, Certificate of Registration ng motor o sasakyan natin nung nabili natin to. Ito yung white and yellow na papel kapag luma and white and blue naman sa mga bagong CR. Kahit photocopy lang to guys. Second naman is yung OR last year ng rehistro ng sasakyan natin. Pwede din kahit photocopy lang guys. Third is CTPL insurance or compulsory third party liability. Kadalasan guys, meron na ding ino-offer yung mga emission and inspection center ng insurance kaya magtanong-tanong lang kayo. Pang-apat naman is yung MBIR or Motor Vehicle Inspection Report Result. And yung last is yung Emission Test Certificate. Ituturo ko na din sa inyo guys kung saan merong mura at mabilis na proseso para makakuha ng MBIR at Emission Testing Certificate para sa mga motor o sasakyan natin. Ayan guys, along southbound ng EDSA, gitna lang siya halos ng Balintawak at Muñoz. Ayan, kakanan lang tayo pag may nakita na kayong arko ng Barangay Apolonio Samson. Isa pang landmark nyo is itong Uncle John's Convenience Store. Dire-diretso nyo lang hanggang sa makita nyo na yung crossing tapos kakaliwa lang tayo. And ayan, makikita na agad yung inspection and emission center na pinupuntahan talaga natin. Address nga pala nila guys is 125 Old Samson Road, Balingasa, Quezon City. Salamat sa tropa na nagturo sa akin dito dahil laking tulong talaga dahil makakasave ka ng time at pwede mo tong gawin na hindi mo na kailangan mag-leave pa sa trabaho. Since 2022, dito na talaga ako nagpapa-emission since mabilis lang talaga ang proseso dito. At hindi mo na kailangan gumising ng madaling araw para makipagsiksikan sa maliliit na mga inspection and emission center. Ayan guys, requirement lang naman nila is photocopy ng ORCR natin. Start na agad tayo sa step 1. Dito nila chine-check kung okay pa ba ang headlight natin, signal lights and brake lights. Ganon din yung mga busina ng sasakyan natin kung hindi pa papalyado. Advice lang pala guys, make sure din na bago kayo pumunta sa mga inspection centers, hanggat maaari naka-back to stock o merong back to stock switch yung mga ilaw at busina natin. Ganon din sa muffler ng mga motor o sasakyan natin dahil minsan maselan talaga sila at posibleng ibagsak nila tayo sa inspection report para iwas abala na lang din talaga. Antayin lang natin yung number na ibibigay and baga-antay lang tayo tawagan para sa step 2. Ayan guys, time check, 7:48 AM. Step 2 naman is magbabayad na tayo. Para sa inspection and emission testing, 600 pesos. And meron na din pala sila ditong insurance guys kaya less hassle na talaga. Nagkakahalaga naman to ng 560 pesos. Bali 1,160 pesos ang total na ginastos natin para sa inspection, emission, and insurance. Mura na yan guys kaya recommended ko talaga dito. Sa inspection at emission testing, dito nila chine-check lahat talaga ng detalyado yung mga sasakyan natin. Start sa speedometer, kung accurate pa ba. Ganon din yung braking system ng sasakyan kung makapit pa ba ang mga preno natin. Ganon din yung mga headlight natin at brake lights natin kung hindi pa ba palyado dahil lahat naman to is para sa safety natin. Ang huli is yung emission testing kung saan meron silang measuring tool para matest nila yung amount ng pollutants na nilalabas ng exhaust o muffler natin at kung pasado ba o namimit yung environmental standards natin. Based na research ko, bumabagsak dito kadalasan guys kapag yung sasakyan natin is naglalabas ng too much carbon monoxide, hydrocarbons, and excessive smoke. Ito yung masyadong visible ng usok na lumalabas kadalasan sa mga bus at jeep. Madali lang din naman maiwasan to guys. Huwag lang pababayaan sa maintenance ng motor o sasakyan natin lalo na sa change oil. Ang final step natin is kukunin na natin yung original copy ng inspection result, emission certificate, and insurance. Time check, 8:11 AM. Grabe, ang bilis lang guys. Nakuha na natin yung result at certificate nang wala pang 30 minutes. Ayan, rekta na agad tayo sa LTO para magpasa naman ng requirements. Since ako ba ang office na pinapasukan natin, ang LTO branch na pupuntahan natin is yung pinakamalapit na syempre sa Cubao para malapit na lang pagpapasok na tayo. Dito lang yan sa LTO QC Extension Office, number 173 20th Avenue, Barangay San Roque, Cubao, Quezon City. Ayan, pasok na tayo guys. Sa step 1, ipapakita lang yung mga requirements and ituturo kayo agad sa registration section para ipacheck yung mga documents na ipapasa natin. Time check, 9:09 AM.
Antay lang din tayong tawagin at ibabalik nila sa atin yung document na pinasa natin para diretso na tayo sa second step. Step 2 is diretso cashier na tayo at magbabayad na ng renewal fee na 257 pesos and 50 centavos. Dito natin sa cashier section makukuha yung new OR natin at yung mga documents na pinasa natin kanina. Third and final step, ibibigay lang yung mga documents dito sa record section galing sa cashier at iiwan lang yung new OR natin. And ayan, tapos na tayo guys. Time check, 9:16 AM. Grabe, sobrang bilis lang din guys at total of 7 minutes lang yung naging process natin dito sa LTO. Big shoutout nga pala sa LTO QC Extension Office sa napakabilis ng service at sana ganito sa lahat ng government offices natin. Hanggang dito na lang tayo guys. Sana meron kayong natutunan at nakatulong tong vlog na to lalo na sa mga baguhan pa lang. Comment down below lang sa mga gusto magpa-shoutout sa next vlog. Hanggang sa susunod ulit na upload. Thanks guys!